and the law. Mayong gabi gid na mga friends naton, viewers kag mga followers naton sa aton nga mga Facebook nga mga ginapagwa kag Facebook Live, no? And of course subong is Monday, alas 8:11 sa gabi. Kagin pa kamaayo naton nga magwa subong sa aton nga Facebook Live tungod nga wala kita nakagwa sang Domingo, no? So ginpakamayo naton nga himuon naton subong kay sang Domingo medyo masako kita, no? Subong programa parte ini sa aton programa nga You and the Law, no? Upod diri naton ang aton nga mga sponsors nga Oyster Point Car Wash kag Cafe La Huerta. Both dira nahamtang sa Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo City. Kilid lang gid sang flyover, no? So liwat ini si Attorney Dan Cartagena nga mangon kaupod ninyo sa aton programa You and the Law. Ang talakayo naton subong, no, sa aton nga programa party of course sa layi, no? Kag nakita naton nga naglipas ang anyo, no, or year 2025 kag subong 2026 na kita. Ang aton subong ginalantaw ang mga bag-o nga mga desisyon sang Korte Suprema nga nagaapekto sa aton sa pangadlaw-adlaw naton nga pangabuhi. So para sa kinaadman man sang mga viewers naton kag mga followers, gusto ko i-discuss ini sa inyo diri sa aton programa You and the Law, no? Ini tungod nagapahilapit na ang eleksyon sa kabarangayan, sa barangay elections sa December na, I think, Paul, no? Sa December, I think do December 10 ang eleksyon sang barangay 2026, and then we will have 2 years from now, a little more than 2 years from now, we will have our general elections, no, for president, senators, vice president, mayors, congressmen, councilors, vice mayors, tanan-tanan sa 2028. Kagang pa nakamalapit sining eleksyon amuning sa barangay, which will be, I think, on December 10, 2026, no? Sa eleksyon abi kung gisa may mga protestahanay. Kag isa ka mga grounds diri sa protestahanay amo ini ang nuisance candidate. Ang nuisance candidate sa nabalaan naman naton nga do wala siya bala may mga rason nga no, pang-disturbo lang siya, hindi siya legitimate nga kandidato, gusto ya lang yang disturbuhon ng eleksyon, gusto ya lang yang halitan ng isa ka tawo nga kandidato, amo na nga ma-file siya sang iyang certificate of candidacy, no? Pero sabi karon may nagadalagan abi nga isa ka kandidato nga ang iyang pangalan o ngalan niya Juan de la Cruz. Ang iyaya karon niya para nga mabuhinan niya ang boto ni Juan de la Cruz, si Pedro de la Rosa nga kandidato, gininto yang isaya ka neighbor nga nagapangalanan nga, let's say, babayi, Gemma de la Cruz, para kung magdalagan, mabuhinan ang boto ni Juan de la Cruz. No? Pero wala di siya plano si Gemma de la Cruz nga magpadaog. Ang iyaya lang niya, ma-file sa certificate of candidacy para nga mabuhinan niya boto si Juan de la Cruz nga legitimate nga kandidato. Either si Gemma de la Cruz, kontraya lang si Juan de la Cruz, o kung base si Pedro de la Rosa nga kontra sa eleksyon ni Juan de la Cruz, amo ang nag-into o kung nagbayad sa kay Gemma de la Cruz nga magdalagan para nga matunga ang boto kag magsala-sala ang mga butante sa pagsulat sa ila sang balota sa eleksyon, no? Kay kung de la Cruz lang, naturally stray ang imo nga boto, no? Amo na ang wala na identify kung sino ina. So ini nga asunto, iya ini sa Marcos Amutan versus Commission on Election nga GR number 266331. Nga kundiin nagdesisyon ang Korte Suprema kung ano ang pagtratar o pag-consider sang mga votes nga stray tungod nga pariho lang ini nga de la Cruz ang ginbutang, no? Like for example,
nag-file certificate of candidacy si Juan de la Cruz. Okay? Tapos si Gemma de la Cruz, nag-file man certificate of candidacy. Pero sa ulihi, si Gemma de la Cruz, gindeclare nga nuisance tungod nga ang iya pang disturbo lang gid. Kag pagamo lang gid, confusion lang gid sa mga botante para maperde si Juan de la Cruz. Ano bala ang matabo sa boto nga de la Cruz, kung de la Cruz lang, kag stray vote ina, kung bala isipon ina sa ngalan sang legitimate nga kandidato nga may apelyido de la Cruz o kung hindi pag-isipon. Ang ini nga question kag ang isyu ginresolbar ini sang Korte Suprema sa ginambal naton sa asunto ni Marcos Amutan versus Comelec nga ginpromulgate lang sang bago lang gid, no? Mga isa pa lang kabulan, December 3, 2025. GR number 266331. Amo ining natabo sa sininga asunto. Si Marcos Amutan isa ka kandidato sa pagka-board member. Ang kontraya amo si Paulo Pobleto Crisostomo. Amo ng kontraya. Ang ginhimo karon ni Marcos Amutan, padalagan niya ni siguro ang isa pagid ka Poblete. So duha na ka Poblete ang kandidato. Sang nagduha na kadalagan ng Poblete, si Paulo Poblete nag-file petition sa Comelec nga i-declare nga nuisance candidate si Alvic Poblete. Kay disturbo lang siya sa apelyido nga Poblete nga gusto ni Alvic nga buhinan boto ni Paulo. So nagpadangat siya sa Comelec sang iya petisyon, kagang Comelec nagdesisyon nga si Alvic Poblete nuisance candidate. So wala na to ang nuisance candidate na si Alvic Poblete, kag ang tanan nga boto nga Poblete wala na nagkadto kay Poblete tungod nga nuisance candidate siya. Ang ginhimo sang Comelec, gindugang nila ang tanan nga mga Poblete sa isa ka kandidato nga si Paulo Poblete Crisostomo. Kaya ang ila rason, hindi na magkadto sa isa ka Poblete ang ina nga mga boto tungod nga nuisance candidate siya, so kilanlan idugang ina sa Poblete nga legitimate candidate. Amo ina ang desisyon sang Comelec. Si Amut kagindeklarar nila nga si Poblete, Paulo Poblete, nga amo ang nagdaog sa eleksyon kontra kay Amutan. Pero si Amutan hindi konforme sa desisyon sang Comelec, nagsaka sa Korte Suprema kag nagpetisyon. Ang hambal ni Amutan, dapat ang Comelec kumustray ballot kag ang Poblete nga isa is been declared nuisance, bisan matuod nga nuisance candidate siya. Ang buto nga Poblete, stray vote, kag hindi mo dapat idugang sa isa ka Poblete, bisan ang isa ka Poblete is a legitimate candidate. So kung duha ka Poblete, siling niya, ang kandidato, kag ang isa ka Poblete gin-declare nga nuisance candidate, ang Poblete nga boto, hindi pag-isipon pabor sa isa ka legitimate nga Poblete. But it should be considered as stray vote. Bisan pa, hindi qualified nga kandidato or na-declare ang isa ka Poblete nga nuisance candidate. Siling sang Korte Suprema, husto si Amutan. Because si Poblete nga isa na-declare na as nuisance candidate, just because he was declared nuisance candidate, hindi mo pag-isipon ang boto nga Poblete lang sa isa ka Poblete para sa isa ka Poblete nga legitimate candidate.
But COMELEC should rule that that vote nga poblete lang should be considered as stray vote. So hindi dapat idugang sa kay Paulo Poblete. Ang mga boto nga poblete lang, bisan pa nga ang isa ka poblete na declare nga nuisance candidate, kagang isa na lang ka poblete ang bilin. So hambal sing Korte Suprema, that vote poblete, even though one poblete has already been declared as nuisance candidate, should not be added to the other poblete even though he is the only poblete who is a legitimate candidate for the position. That vote poblete sa iya nga balota should be considered a stray vote and therefore it should not be added or credited to the poblete who remained to be a legitimate candidate. What happened? The Supreme Court ginkuha kag ginbuhin ang tanan nga mga poblete lang nga ginusar sa balota sa kay Paulo Poblete. Kag nagwa after madidak ato, nagwa nga ang petitioner nga si Marcos Amutan amo ang nakagarner sang pinakamataas nga boto. And therefore, Amutan was declared the winner. Amo ina ang desisyon sang Korte Suprema sa case nga Marcos Amutan versus Commission on Elections, no? GR number 266331, no? Ini nga desisyon na kag mga cases magwa lang ini laban-laban na poll sa barangay election. Because sa subong ang mga na kita computer na ng automated na kita nga eleksyon. So, ang mga ngalan sing tao, bisan parariho, ginashade na. Wala na sing sulat-sulat, no? So, ginashade. So, kung magkadto sa shaded ng isa ka poblete, iya gina. No? So, hindi na ma-count sa poblete nga or sa isa ka kandidato nga legitimate. So, this ruling does not apply anymore ngunit nga automated na kita. Pero this will apply in the event nga may barangay elections kita kag there will be similar facts. Basi magpareho ang ngalan kag ang isa ma-declare nga nuisance candidate. So this is the case that will apply Marcos Amutan versus COMELEC GR number 266331, no, promulgated by the Supreme Court on December 3, 2025, no. Sa mga wala nakaabot kag may mga question karon, pwede nyo man na nga i-replay lang ang akon nga kinambal sa inyo para makita nyo kung anong citation naton, and you can just Google it and then try to review, no. Kay importante ini sa barangay elections, tungod poll, usually ang barangay elections, damo pareho apelido gidlagan. Magutod, magpakaisa, maghinablos, tiyo, no? So, this ruling now of the Supreme Court, which was promulgated on December 3, 2025, will be the ruling, no? Amuni ang ma-apply in case one is declared as nuisance candidate. Now, in another case decided by the Supreme Court, in Olyeska versus COMELEC, may ginhambal ang Korte Suprema nga parte sa nuisance candidate. Man kung isa kita, kung makita tangang isa ka tawo magdalagan tungod sang gastuhanay sang eleksyon. Kung way ka kwarta, way ka pagdaog. Di ba? Kung magdalagan ka presidente, senador, kag way ka kwarta, hindi ka magdaog. So, ang iban naga-file sa imo sang disqualification based nga you are only a nuisance candidate because you do not have the money or the means to wage a nationwide campaign. Also, in the local scene, kung magdalagan ikaw mayor, congressman, kag wala ka man gid sang kwarta nga galastuhon, po sabi karon si ka driver ka lang,
o wala ka, unemployed ka, you have no source of income, madalagan ka congressman o kon mayor o kon senador o kon presidente, mambalang iban nga nuisance candidate ka lang. Kag nga ang iban gusto kanila ipa-declare nga nuisance candidate because basing imo apelyido may pariho nga apelyido nga makadisturbo sa isa ka legitimate nga kandidato nga nagadalagan. Like for example, sa ina ko nga example, pariyo sila to nga Poblete ang desisyon sang Korte Suprema. So makadisturbo. Kung ang isaya karon ka Poblete may tsansa magdaog, kagang isaya karon ka Poblete wala gid tsansa magdaog kay way kwarta. Amo nang iban nga nagapasaka sang nuisance petition for declaration nga i-disqualify siya, cancel his certificate of candidacy because he does not have the capacity or the means to wage a nationwide campaign for president or senator or sa local scene, no? Pero what did the Supreme Court rule on this issue? Siling sang Korte Suprema sa case ni Olieska versus Comelec, no candidate can be declared as nuisance solely for lacking sufficient funds to mount a nationwide campaign. Or that can apply, of course, in the local. Wala sing kandidato nga ideklarar mo nuisance on the only or sole basis nga wala siya galastuhon to mount a nationwide campaign or to campaign for a specific political territory. So, pwede ka makapadeclare sa kandidato nga nuisance candidate on other grounds, maybe including the capacity of the candidate to wage a decent campaign. But if the only ground is incapacity to wage a campaign, then that cannot be made as a valid ground to declare a candidate a nuisance candidate. Amo ina ang desisyon sang Korte Suprema in the case of Olieska versus Comelec. So kung may mga ara ka pa ya nga mga grounds pag inibutang mo. Kaysang una, magambal ka lang madalagan niya si mayor. Let's say may mayor abi karon nga ang apelyido ya butang ka naman abi De La Cruz, Juan De La Cruz. Tapos may isa iya ka sika driver o balugbaligya balot o maligya man nga hindi man siya kadaog kay wala man siya kwarta. Amo na ang mambal wala ka kwarta. Wala ka galastuhon sa kampanya. Pa-declare mo sa nuisance candidate kung ang iyang apelyido De La Cruz man nga magdisturbo sa isa on the ground merely of you do not have the capacity to wage a campaign because you lack funds or wala ka gidiya. The answer is no. That is the decision of the Supreme Court in the case of Olieska versus Comelec. Okay. Nagana-discuss na ni Subong Paul ang mga desisyon sang Korte Suprema parte sa eleksyon. Kay ti nagapilapit ng aton barangay elections kag of course ni Tamalikawan nga 2028 daw nagapanimaho na, no, nga damo naman madalalagan kag ang iba ni gusto nila makahalit man sa mga legitimate nga mga kandidato kag ti kung may kontra sila kung isa ginapadlaganan lasing pareho apelyido Paul, di ba? Natural na, no? So ang remedy mo sila da is ma-file ka sang petisyon, no, to declare him as nuisance candidate. So amo ini ang mga desisyon sang Korte Suprema. Manami tani diri kun upod ko pagidiri ang akon nga isa ka associate nga expert sa election laws, si Attorney Emmanuel Barcelona. Diri sa amon office siya na ang nagakapot sang election laws namon. Si Attorney Emmanuel Barcelona. Base sa pila kadlaw mag-guest naman naton siya diri kag ma-interview man sa aton programa sa mga party sa mga bag-o nga mga rules parte sa barangay election naton, no? Updo naton si Attorney Emmanuel Barcelona. Now,
The third case, hindi niya party sa eleksyon, no? Party niya sa annulment of marriage, no? Kantuan naton kay damo iya kung isa nagapamangkot sa akon, party sa annulment of marriage. Ang kalabanan nga ground nila sang mga either asawa o kunbana nga mapa-annul sila sang ilang marriage. Kabalo sila Paul, no? Pagkabuta di simol nga psychologically incapable, psychological incapacity. Permila na niya sa baba no sing tao. Because psychological incapacity to comply with the marital obligations of marriage is a ground for declaration of nullity of marriage. No? I-declare mo na siya provided such a psychological incapacity is already existing at the time of marriage. That is found under Article 36. Mayari kita diri sa family code naton, basahon naton ang ina nga provision, no? Siling sang aton family code, a marriage, Article 36, a marriage contracted by any party who at the time of the celebration was psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage shall likewise be void, even if such incapacity becomes manifest late only after its solemnization. So, amo na ang Article 36. Pero ang i-discuss naton subong, party iniya sa isa na mangin ka-ground, ground of fraud. That is found under Article 45 of the same family code. No? Amo ini ang case sang ni Salva Roldan versus Roldan. GR number 268109, promulgated March 3, 2024. No? Salva Roldan versus Roldan. So most probably, ang si Salva Roldan is the woman, the wife, kagang banaya amo si Roldan. No? Party iniya sa homosexuality. Si Salva Roldan nga babaye, nagpasaka siya sang petition for annulment declaration of for annulment of marriage, not declaration of nullity of marriage, for annulment of marriage, no? Kontra sa iya nga bana nga si Mr. Roldan on the ground of homosexuality, hiding homosexuality. I am putting emphasis on the word hiding. Okay? Because homosexuality alone is not a ground for annulment of marriage. What the ground is, fraud because of hiding homosexuality. So magambal ka nga homosexuality or lesbianism, burong tabi asawa ko tumboy o kunang bana mo agi, kag nagpakasal ka sa ila, that alone cannot be made, cannot be understood or considered as fraud unless you will be able to show nga ginlikom ina sang bana mo sa imo or sang asawa mo sa imo. So homosexuality alone or lesbianism is not a ground for annulment of marriage. The ground for annulment of marriage is fraud. Okay? Ano ang hambal sang aton nga family code sa sina nga ground, no? May-ari kita sa Article 45. Siling sang Article 45, no? Paragraph 3, siling niya Article 45. A marriage may be annulled for any of the following causes existing at the time of the marriage. So, pwede maanular ang marriage kung ini nga mga bagay naga-exist at the time of marriage. Correct mo? In other words, at the time of marriage, kilanan ga-exist na ini. Kaya kung after na, isang pag at the time of marriage, wala ga-exist, after na lang nag-exist, wala na ina. Okay? At the time of marriage. Now, siling niya dire, what are these circumstances that
exist at the time of the marriage which can be considered as a ground to annul your marriage, no? Paragraph 3, that the consent of either party was obtained by fraud. Ngang pag-consent, diba, marriage ka mo, makonsent ka gid, mahuo ka gid, nga makasal ka, mag-conforme ka gid, nga kaslon ka sa isa ka tawo, kaslon ka sa isa ka babayi, kon kaslon ka sa isa ka lalaki. Siling niya diri, that the consent of either party was obtained by fraud, pagpanunto, paglikom, pagpanunto. Unless such party, afterwards, with full knowledge of the facts constituting the fraud, freely cohabited with the other as husband and wife. Now, kung may fraud o kung pagpanunto, either husband or wife at the time of the marriage, pwede mo ina nga mapasakaan sang petisyon or complaint for annulment of marriage. No? Basta gintunto ikaw, ginlikuman ikaw, kagintunto ikaw, unless nga sang nabalaan mo na, nagupod ka man gyapon niya sa iya, kag nagsugot ka man. Now, what is fraud? Ano ang mga enumeration kag what constitutes fraud? Ang aton nga family code naglista man what constitutes fraud under Article 46 of the Family Code. Siling sang Family Code, siling niya, any of the following circumstances shall constitute fraud referred to in number 3 of the preceding article. Amotong Article 45. Siling niya, there is number 3 man, or number 4, concealment of drug addiction, habitual alcoholism, or homosexuality, or lesbianism existing at the time of marriage. So in other words, kung ikaw asawa, kag nagpakasal ka sa imubana, abi mo through and through siya lalaki, but you found out later on nga homosexual siya gali, you can use that as fraud nga nag-vitiate sang imo consent. Kay kung nabalaan mo siya, mambal ka nga, ko nahambal ko lang yan, nabalaan ko siya nga homosexual siya, way ko niya siya nagpamana sa iya. Naghando lang ako, nga siya manginbana ko, tungod abi ko lalaki siya through and through. So kung mo siya homosexual, gintuntoy ako, and I only found it out later on, and that constitute fraud, which is a ground for annulment of marriage. The same is true if you are a man. If you're the man, kag nagpakasal ka sa imong asawa, thinking that he is a woman through and through, gali na balaan mo lesbian siya, and later on, balaan mo gid nga lesbian siya, that constituted fraud. Kay abi mo, nagpretend siya nga babae siya. Pero kung before your marriage, ginsugidan niya nakangadaan nga homosexual siya o kung lesbian siya, the court will leave you where you are. No? You're impalididicto. Hindi ka na maka-complain because there is no fraud. Ang wala ka gindi-fraud, kaya nabalaan mo na from the very beginning, kay ginsugid niya na ini sa imo. So, ano ang hambal sang Korte Suprema? Hiding homosexuality, gintago mo, or lesbianism, constitutes fraud, and therefore, it could be a ground for homosexuality, for annulment of marriage. So sa nagapamati sa aton, ang ground for annulment of marriage, hindi lamang declaration sang absolute nullity of marriage based on psychological incapacity, which is very common, no? Ngita ka psychiatrist, but in the Andal case, I think wala na ina, no? I think it's in the Andal case nga wala na ina gin-require ang expert testimony sang psychiatrist or psychologist, because according to the Supreme Court, penned by Justice Leonen,
the provisions of the family code does not require expert testimony. No. Pero ang gusto ko nga point sa inyo, permilang kamo naghambal nga ang ground psychological incapacity. There are other grounds to annul your marriage. No? As a matter of fact, kung habitual alcoholic siya, no, sabi ka ron, nag-pretend siya sa imo, Paul, nga why kuya gainom o kung nagainom lang ko gamay lang gali later on nakita mo gid nga grabe sa gali iya mag-inom lang siya nga inom pamaoy lang sa nga pamaoy, then that is habitual alcoholism. That constitutes fraud because wala yan ang insugid sa imo, and fraud is a ground for annulment of marriage. But I want to make this clear to our listeners, viewers. Alcoholism, lesbianism, homosexuality, drug addiction are not grounds for annulment of marriage. The ground for annulment of marriage is fraud. Because prior to your marriage or at the time of your marriage, nagpati ka ngang imo partner, asawa mo or bana mo, do not suffer this habitual alcoholism, homosexuality, drug addiction. So, ginaliwat naton, drug addiction is not the ground for annulment. Lesbianism, homosexuality, or alcoholism, hindi ni sila ground for. What is ground for the annulment is fraud. Pagpatunto sa imo, pagpapati sa imo, nga maayo ka, hindi ka plaubog, hindi ka adik, hindi ka gay, hindi ka lesbian, hindi ka homosexual, no? Ginpapati ka, later on, it turned out gali nga amo sina. So, you were defrauded, and that is the ground for the annulment of marriage, fraud. Amo na ang decision sang Korte Suprema in the case of Salva Roldan versus Roldan. GR number 268109. Promulgated on March 3, 2024. Montat na, diri na lang kita anay sa aton nga programa You and the Law. Magabalik kita hopefully sa Domingo. Subong naglunes lang kita kay masako kita sa Domingo. Ang sing Sabado damo gid pang tapos ko, no? As a matter of fact, tama gid sa akon subong ka sako diri sa opisina, but really I take this time to reach you para nga regularly makahatag kita sang updates parte sa aton layi diri sa aton programa You and the Law. Salamat gid sa aton sponsor, Cafe La Huerta at Oyster Point Car Wash. Nagalantaw sa aton si good evening sa kay Attorney Trox Turmo, no? Kampiyon nga abogado, outstanding lawyer, practitioner in the city and province of Balino. And another outstanding lawyer, Attorney Nards Peronel. Thank you, gid. And of course, another lawyer, no? Kampiyon man, maalam, guwapa. Attorney Maria Teresa Sweet Malones Sanchez, mayong gabigid sa imo in the sweet. Kag si Maricon de la Peña, kag si Ma'am Grace ko, no? Si LG Avance is also watching, salamat gid. Si Leosita Talana Soter, no? Nakapamana ni siya abroad, ang tataya sini amigo ko gid, no, ni Leosita. Kag close man kami ni Leosita. And of course, Norberto Venerable, mayong gabigid sa imodera, no? And sa piyak na ton, si Roger Boro, my friend, mayong gabi gid attorney nga, mayong gabi man. Si Ray Sumbang, no, mayong gabi attorney, isa man ina ka strategy sa pangontra attorney. Okay, salamat gid. Thank you for watching. Flor de Lisa Mesa Roa, good evening attorney Dan, thank you. JL Cortez, shout out kay Flaridel Nava. Sige, shout out ko no sa imo pla. Sang mga Truman fraudulent man. Anyway, salamat gid sa inyo nga pagpumati, iniliwat si Attorney Dan Cartagena kung isa makalangas-langas kita dia. Sa aton programa You and the Law. Thank you for watching. We'll be back next Sunday. Thank you for watching.